Okay, so kayo po ay magsiupo na. So ang ating past discussion or lesson or learning na ating napagdaanan sa topic na ito ay sa salitang regeneration. Nandun sa Titus chapter 3 verse number 5, back to Titus 3 verse 5. So kung i-connect mo yan mga kapatid doon sa binasa natin sa John 6:33, dalawa na po ang makita mo yung importance na ikaw ay masabi na meron kang buhay, a change nature, na ikaw dati ay patay, ngayon ay nabuhay muli, no? Dahil sa regeneration na bigyan ng buhay. Anong sabi ng Titus 3:5? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, kanina, it is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. You know, if there is no God, there is no life. If there is no Bible, there is no life. If there is no Holy Ghost, there is no life. So, yung tatlo na yan mentioned sa Bible, that the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, walang mangyaring regeneration kung walang life. Kaya nga, regenerate, no? Regeneration. E pa rin. Oh. So, there is a shown. Okay, there is a shown in that word. Sabihin doon, the act of being made alive. Kasi pag sinabing shown is an action word. The act of, or may gumawa. Sino yung gumawa? Para ikaw ay magiging mabuhay muli. Of course, ang gumawa ay ang Holy Ghost. No? Ang Holy Ghost na yan, siya yung na-mention sa Titus 3 verse number 5. So sa Titus 3 verse 5, na-mention doon yung renewal or renewing of the Holy Ghost. So kung wala yung renewing of the Holy Ghost, wala din tayong buhay. Kailan nangyari ito? Of course, sa cross. Ito yung cross, mga kapatid. Kung walang cross, walang regeneration. Bakit? Kasi ang tao dati, sabi ni Brother Ricky kanina, ay under the law. Under the law. Saan na-mention ang regeneration? Twice po na-mention. Una, Matthew. Ano ang topic doon sa Matthew? Ang topic doon ay panahon po ito sa Daniel 70th week. No? Regeneration. Ibig sabihin doon, there is a time when that nation of Israel ay maborn again sila. Maborn again. Matthew 19 verse 28. And Jesus said unto them, Verily I say unto you that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of His glory. Sino ang kausap po niya? Ang mga 12 disciples. Ye shall also sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of... Yun po ang isa sa question ng ating mga listener. No? Kaya nang sabi ni Pastor Chenga, if you are listening intently, yung talagang nakikinig kang maayos, meron kang dapat maitanong. At isa sa mga tanong, paano itong mga Jewish na mga tao after the rapture? Kasali ba sila sa tinatawag rapture na Jewish man sila? At nananahan sila after the cross? Valid question. Sino po sila? Of course, yung 12 disciples. Jewish din sila. The 12 disciples are Jewish, di ba? The 12 apostles are Jewish din. Valid question, mga Jews sila. Papunta ba sila sa rapture? Ito yung blessed hope, yung rapture. Mga tao na regenerate ay sila yung ma-rapture sa, according to 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Kasama po ba sila doon na ma-raptured? Of course, kasama po sila, mga kapatid. Kasi sila po ay dumating sa buhay nila na punta sila sa isang time or isang dispensation na tinawag na dispensation of the grace of God. So kailan, anong year po ito? Anong year tayo? 2024. Wala pa. Expected pa natin na darating ang Panginoon, di ba? Anytime. Yeah.
Ganda, sabi ni, sino ngayon nagsabi? Si Brother Limuel, Lord, sana hindi ako mamatay sa barko. No? Something like that. Wish niya na dito lang sa Pilipinas. Parang tayo din. Lord, kung darating ka man sa Alapahap at i-rapture niyo kami as a believer, sana nasa church ako. Hindi yung nandun ako, naggawa-gawa ng mga kamalian sa buhay, nandun lang ako, nakainom-inom o ano pa, hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos, mahirap yan. Parang pag-rapture, pag ganun daw, pag ito sa langit, na pag ganun pa rin siya. Kasi in a twinkling of an eye, nawawala, no? Sana hindi po, mga no? So, ang punto natin, mga na tayo po ay sa panahon na kung saan nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. So, yan po ang time and age natin. Ang regeneration ay panahon lang po ng biyaya. No? In the age of, tinatawag na grace period. We are under the grace. Wherein, ang Panginoong Hesus, ang person of grace, no? Tingnan mo, Titus chapter 2, verse 11. Hilingin ko po yung pwedeng mga men ang magbabasa. Yan si Brother Tim. Yan, pabasahin natin. Brother Tim, pwede ikaw magbasa, Brad? Ito. Pabigay nga yung microphone. Tapos si Brother Kirby na next, si Brother Jericho. Mga men, back up ko to eh. Kirby, Jericho, sino to? Sino pa moment? Si Kuya Joboy, Brother Josiah, Brother Joash, Brother JL, ayan. Jansen. Si Kuya muna, siya yung pinaka-kuya, siya yung una. Titus 2:11, Brad. Pakibasa nga, Brad. For the grace of God. Titus 2:11. Meron? Wala. Sige, Brad, basa na lang. Yon. So, sino yung person of grace na nag-appeared? Si Jesus Christ. So, siya po ang nag-appear, no? To all men. Ay, use pala yan, no? Ito po. Yan. So, sino po yung person ng grace? Ang ating Panginoong Hesus, ng anak ng Diyos. Siya ang dumating para magdala ng kaligtasan. Brother Jans, pwede i-assist niyo po sa mic. Brother Ricky, assist nga po, Brad. Para kung may magpababasa ako, pwede silang makabasa agad. Pwede yung mic dyan sa gilid. So, tayo po, kapatid, ay nasa panahon ng biyaya at ang regeneration ay hindi po mangyari kasi ang topic kanina sa Matthew 19 verse 28 ay hindi pa yun namatay si Kristo. No? Dito pa yun nakasulat sa panahon ng earthly ministry of Christ. Matthew 18 verse chapter 19. Matthew chapter 19 verse number 28. Wala pa si Kristo namatay noon. Ang unang mention na word na regeneration. Ang second mention ng word regeneration ay sa Titus chapter 3 verse number 5. Dalawang times lang siya na-mention ang salitang regeneration. Ang una, hindi pa namatay si Kristo. Matthew 19 verse 28. Ang topic, hindi po tayo ang pinag-usapan. Kundi, promise ng Panginoong Hesus bilang hari ng Hudyo, bilang hari ng Israel, na uupo kayo at mag-judge sa 12 tribes of Israel. Kaya makikita nyo mga kapatid, ang salitang regeneration ay panahon po yon na na-mention sa Matthew 19:28. Panahon po yon after sa rapture. Dito po banda. Dito po banda. Ang sabihin doon, during the millennium, ang 12 tribes of Israel ay magja-judge nun ang 12 apostles. Ngayon, ang tanong, may isang question. Paano yun, Pastor? Sabi mo, ang 12 apostle members sa body of Christ. At doon sila sa langit. Bakit babalik sila sa millennium? Valid question. Hindi nyo ba natanong yan? Kaya nga natag si Pastor Anton na kulto dahil doon. Dahil hindi naintindihan ng tao. Mga kapatid, ganito ang dapat nyong tandaan. Ang mga 12 apostle ay buhay pa sila after Christ died, buried, and rose again. It is a new dispensation. Okay? It is a new dispensation. Kailan ba na-end ang law? Romans 10 verse 5, Christ is the end of the law. So, kailan na-end ang law? Nung namatay na si Kristo. Tapos ang Old Testament, nagsimula ang bagong testamento. Ano ba ang pag-ibig sabihin ng testamento? Ibig sabihin, parang ikaw may lupa, ipamana ko sa iyo, John Mark, mamatay mo na ako bago mapasayo. O, di ba?
So, ang testamento maging epekto kung mamamatay na ang nag-testify or nag-testate dito doon sa loob ng affidavit. So, ganun din ang bagong tipan. Ano po ang ibig sabihin ng testamento? Ang ibig sabihin ng testamento is blood of the New Testament. Ang ibig sabihin ng testament is blood. Old Testament, blood of the animals. But the New Testament, blood of Jesus Christ. The blood of Christ. No? The blood of Christ. So, yun po ang ibig sabihin ng New Testament. Ang ibig sabihin ng New Testament pala mga kapatid, there is the time na ang tao ay pwede nang makapasok sa langit by virtue of regeneration. Bakit? Walang makapasok sa langit, kapatid, kung hindi ka regenerated. Kung wala kang tinatawag na divine nature. No? Kailan makuha yung divine nature? Ngayon po, nung namatay na si Kristo, nalibing na buhay namang muli. Available na po yan. Paano makuha? Believe the gospel. That Christ died, buried, and rose again, and it is only means para ikaw magkaroon ng divine nature. Anong sabi ng Bible, mga kapatid? God is the source of life. No? Kasi ang makita natin, mga kapatid, ano nga yung isa sa mga topic na ating diniscuss nung nakaraan? Ang mga Calvinist, sabi nila, hindi ka maligtas kung hindi ka ma-regenerate muna. Hindi ka makapaniwala sa gospel kung hindi ka ma-regenerate muna. Baliktad. So, binaliktad nila yung utak. No? Parang tao na hindi alam kung lalaki at babae ba sila. No? So, tayo po ay dapat alamin natin ang mga Bibles kasi binasa natin nakaraang linggo or nakaraang Wednesday na mauna dapat ang pananampalataya saka pa lang ang regeneration. No? I'll give you a sample to that. No? Nabasa natin nung nakaraan, mapatid, ay patungkol sa mga verses na binasa natin, patungkol sa mauna dapat ang pananampalataya kaysa pagkaroon ng regeneration, because regeneration is the only answer or the result after you believe the gospel. No, hindi other or tawag doon ang term ko, the way around, hindi pwede ibaliktad. It's not other way around, no? Not the other way around. There is a sample to that, Acts 11 verse 18. Acts 11 verse 18. So, maraming verses ang tinalakay kong nakaraan. Sana naka-notes kayo. Meron ba kayong notebook po kahit sa cellphone, pwede kayong gumamit ng cellphone. Basta i-notes nyo lang. Huwag kayong mag-Facebook dito sa loob ng church, no? Acts 11 verse number 18. Gamitin nyo po ang inyong ballpen at anything na device para magkaroon kayo ng note or memory para kuha nyo ang mga verses. Sabi ng 11:18, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then had God also to the Gentiles granted repentance unto life. So, anong nauna? Regeneration or repentance? Of course, nauna ang repentance. Ano ba ang result ng repentance? The result, after a person heard the gospel, he repented. Ano bang sabihin ng repented? Means a change of one's mind, na akala niya maligtas siya sa pamamagitan ng pagsunod ng mga bagay-bagay, tinalikuran niya. At nagkaroon na siya ng buhay after nung tinalikod siya. Nasilyuhan siya sa banal na espiritu. Another verse to that, mga kapatid, is Acts pa rin. Acts chapter 15. Verse number 9. Acts chapter 15, verse number 9. So, dapat mauna po ang pananampalataya, then regeneration. Hindi po mauna. It's not the way around, or it's not mauna ang regeneration bago pananampalataya. Kasi Calvinist yun. That's cultic doctrine. So, ang tamang doktrina, mga kapatid, anong mauna? Pananampalataya. Verse number 9, and put no difference between us and them. Tingnan niyo po, purifying their hearts by, ano ang kadahilanan, bakit nalinis ang puso? Dahil nanampalataya. There is that divine nature. What is that? Of course, a clean nature. A purified nature. Because of believing something, that's the gospel, even though it's the preacher of that is Peter, kasi ang topic nito sa Acts 15 verse 9, tumayo si Pedro at isinare niya nung nag-share siya kay Cornelio. So, nevertheless, ang topic natin, it's not about the message about the gospel.
kingdom man or grace. But ang message natin, regeneration. Nagkaroon ng divine nature, nagkaroon ng impartation of life, no, after you believe, no, after you believe. Another verse, no, magpapatunay sa atin na dapat mauna ang pananampalataya. After that ay magkaroon ka ng buhay. No, 1 Timothy not 1 Timothy. Colossians 2 verse number 12. Colossians chapter 2 verse number 12. Then after this, pupunta na tayo sa the source of regeneration, no? Colossians chapter 2 verse number 12. So alam niyo na ang isasagot niyo, mabuted, sana ma-take note niyo na. Baka may kasagupa kayo ng mga Calvinista at sabi niya, ako ay naniniwala na wala kang contribution sa iyong kaligtasan. Oo naman, tama nga naman. Pati nga iyong pananampalataya mo, hindi contribution. Yun ang ibig sabihin doon. Ano ba ang pananampalataya? Gawa ba? Hindi gawa. Yun ang hindi nila maintindihan. Akala natin, pag tayo mananampalataya, tayo ay nakikontribute doon sa ginawa ni Kristo para maligtas tayo. Wala nga pong value nga worth yun pananampalataya. Response lang natin. So yun ang tao. Tinatanggalan ng Calvinista ang tao ng free will. Gusto ng Calvinista na maniwala ka na before ka pa nasilang, pinili ka na papuntang langit. At ikaw nga tao na hindi ka din, taka natin, yung tao na yan, pinili na din siya maimpyerno. Yun ang gusto ng Calvinista. Ang Diyos ay may paborito. Yun, Pero ang Diyos, He is not willing that any should perish. Walang sinasantong pang Diyos. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang kalagayan mo, kahit sabi mo parang hindi ako mauligtas, pastor. Grabe ang mga kasalanan ginawa ko. Kahit ano pang kasalanan ginawa mo, pwede kang maligtas. Ganun ang Diyos natin. Amen? Kaya kanyang iligtas dahil walang dugo, walang kasalanan na hindi natabunan sa dugo ni Kristo. Na hindi kayang linisan sa dugo ni Kristo. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed with the blood of the Lamb? Amen? There is no other way na malinis ka sa dugo lang ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, ang power ng dugo ni Kristo ay from the time that He shed, even today, 2024, even tomorrow, even eternity. Bakit? Once He died already. Amen? Once He died. Once He died. Once only, He dealt sin with finality. Hindi na siya maulit. Hindi na siya maulit na mamatay ulit. Amen? May kanta na nagsasabi na He will come back. No? Not to die, but to rule. Amen? Sa panahon ng time na yon, He will not die once again, but He will come back to take His people or sa mga nanampalataya sa Kanya. Ang tanong, makasama ka ba kung babalik ang Panginoon? Kung hindi pa, siguraduhin mo na ikaw ay sumampalataya na ang Panginoong Hesus, anak ng Diyos, tagalangit, bumaba at namatay sa krus para kasalanan mo na hindi ka pa nasilang, ngayon na nasilang ka, even na mamamatay ka, past, present, future, it's all under in that power of the blood. At kaya kanyang linisan, wala ka nang alalahanin. Bakit? Yun po ang package ng grace na yan. From the time that He died, all the people ay covered ng blood nito. Even these people na 12 apostle, under sila sa grace, nung siya po ay nabuhay namang muli, kaya sila, mabutid, sila lang yung special na people na babalik sa millennium. Bakit? Bakit? Diyos ba tayo? Yung taga-langit nga, si Gabriel at si Michael, inutusan nga pumunta ng lupa At sinabi ni Gabriel kay Maria, blessed art thou among women. At sa lahat ng babae, ikaw pang napili para ang Panginoong anak pupunta sa sinapupunan mo. Blessed siya among women, not above women. Hindi pwede i-worship si Mary, amen? Kasi among women, anong kaibahan ng among at above? Of course, ang among level lang. Blessed siya sa lahat ng babae, hindi over sa mga babae. And blessed, tingnan mo yung King James way. Sinabi ni Gabriel, blessed art thou among women. Bakit? Siya ang napili. Kanya po din? Napili siya. Ang ibig sabihin nito, sa panahon ngayon, mabaded, nung si Kristo ay namatay na, nalibing na buhay namang muli, ang lahat ng maligtas ay tagalangit. Tagalangit na. Mayroong tinatawag na blessing, a heavenly blessing.
Pastor, 12 apostle kasama? Of course, pwede sila. Pero yung binasa mo kayo na, Pastor, Matthew 19 verse 28, ano yon? That's the promise of God for them. Na sila nga tagalangit, part sa body of Christ, pupunta sila sa lupa para mag-judge sa 12 tribes of Israel. Blessing po nila yon. Tagalangit, pero inassign sa lupa. Anong mangyari diyan? Panginoon na, tanungin mo na lang yon. Basta si Gabriel na example ko sa inyo. Na galing sa langit, pinababa sa lupa, pinapunta na naman sa langit. So, ganon mga kapatid. So, it is God's blessing na para sa kanila is special. Because in every rule, there is always an exemption. No? So, ang sa atin mga kapatid, na nabuhay tayo, even kung magtapos man tayo ngayon, mag-rapture tayo, lahat tayo na nabuhay dito sa grace period, diretso na sa langit, mga kapatid, hindi na tayo makaabot doon sa tribulation, which is the time na pwede kang, kung hindi ka gusto kang kakain sa tiyan mo dahil magutom ka at wala kang pangpili dahil wala kang tatak na 666, mapasadyablo ka kung magpatatak ka. So, ang kaligtasan doon, under the blood, pero they have the element to work, endure to the end. Ang sabi ng Revelation, they will overcome by the blood of the Lamb. Tingnan niyo po yung expression ng Bible. They will overcome by the blood of the Lamb. So, hindi na mamamatay si Kristo ulit. Pero, i-overcome nila ang gutom nila dahil namatay si Kristo. Hindi dapat sila magpatatak ng mark of the beast. Dahil lang sa gutom, hindi sila makapunta sa SM or sa Pure Gold. So, dahil namatay na si Kristo, dapat endure na sila. 3.5 lang naman ang pandemic nila that time. 3.5 lang. Dahil ang false peace, 3.5. Ang 3.5, lagim na yon na ibibigay ng diablo. Panahon ng lagim na magkalat sa buong mundo. Pero hindi po time natin yan. Ba't antayin natin yan kung pwede ka pang maligtas ngayon? Di ba? So maniwala ka na lang, grace libre. Amen? Just believe that Christ died for your sins, buried and rose again. That's enough para ikaw magkaroon ng divine nature. At ang source na yan, the one who caused it na ikaw ay magkaroon ang Diyos. Hindi po tao. Look at John 1 verse 12. John 1 verse 12. The source of life, the source of a divine nature is God. Hindi po tao. No one can give you eternal life. Only God. Only God. Only Jesus Christ can give you eternal life. Not even Kibuloy. Not even the church, a big church or uniform na church, mga building nila, na kung sila po ay pupunta tayo sa kawan nila, tayo daw ang maligtas. No, sir. No, hindi po ang kaligtasan ay grupo. Amen? Kahit doon pa tayong mamamatay sa loob ng simbahan nila, wala pong kaligtasan doon. Sabi ng Bible sa verse 12 and 13, basahin natin lahat. Ready, go. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So makita natin mga kapatid, that expression na binigay ng Panginoon, that the only source of life is God. Because regeneration is imparting life, and life must come to the source. Hindi pwede na hindi natin alam kung saan ang source. Bro, okay na bang bukirin mo doon? So far, so good naman. Yung water ay dumadaloy naman. Who is the one na nag-allow na magpunta yung tubig sa iyo? Of course, yung NIDA, regulator ng water irrigation, di ba? Sila yung source, amen? Hindi pwede na may tubig lang dan, wala kang idea kung saan galing. Di ba, Brother Dario, di ba? Ba't may kuryente dito? Saan ito galing? So, common sense, meron talagang pinaghugutan to. Di ba? Common sense, di ba? Lahat tayo may nagkaroon ng pera. Of course, alam natin, hindi yung pera na ninanakaw natin. Di ba? Alam natin na ito, anak, kain tayo, meron tayong pambili, ito yung nabigyan ng Panginoon, pasalamahan natin. Di ba? Sabi ko sa iyo, huwag kang kakain pag hindi ka makapagtrabaho. Di ba? Hindi yung kain na, matagal patawagin, hindi pa marunong hugas, hindi pa mag-prepare ng plato. Di ba? So, i-remind natin ng mga anak na the source of everything is God. Amen? Pagdating sa pagkainan, anak, apo, itong pagkain na to, Juboy, galing to sa Diyos. Bakit? Saan tayo makakuha nito ng pera?
Ang Panginoon lang nagbibigay ng strength para makapagtrabaho. Kung wala kang strength, makapagtrabaho ka ba? Wala. Kung wala kang ibibigay ng Panginoon ng ginhawa or hininga, makapagtrabaho ka ba? Hindi. Kung hindi ka marunong sa buhay, kung hindi mo marunong ang magsukli, ubos ang negosyo ni Sister Mercy, Sister Marilyn. Negosyo ko din, ubos. Kung hindi ka marunong mag-compute, Jaire. Diba? So who is the source of knowledge? In mathematics, of course, God. Amen? Who is the source of everything? God. Amen? So makita natin dito, if there is no God, there is no life. Kaya sabi ng Bible, saan galing yung life na yan? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, but of God. So, God, the Bible informs us na ang lahat ng buhay ay galing sa Diyos. God is the origin and the source of life, especially the eternal life. At sabi nang dito ng Bible, not of blood. So in that case, sa verse 13, hindi po sa dugo. It shows us na hindi mapamana ang regeneration. Kung mapamana lang bro, wala ka nang alalahanin sa buhay. Hindi ka na magdikdik ng Word of God kay Kirpi, save ka ba? Hindi na ganon. Sabi ni JM, Brother JM, JL, save ka ba? Or sabi ko, Joboy, save ka ba? Ayusin mo, baka upo-upo ka lang. Hindi mapamana, not of blood ang eternal life. Not of blood ang regeneration. Hindi ito mapamana, it's not inherited by blood. Brother Marina, hindi po maipamana sa iyo, Brother Johnson, ang eternal life na yan. You ought to believe the gospel para magkaroon ka din. Amen? Hindi ito package na kung ako'y save, save na agad ang aking family. Salvation is individual. Amen? Individual. Dapat ikaw mismo, you come to know the gospel. You come to know the source of that divine nature, that life, that eternal life. At sabi ng next expression, nor of the will of the flesh. Verse 13, it shows that God's life is not the fruit of man's search for God. Hindi niya kayang hanapin ito sa kanilang sariling kakayanan. Only God can give it to us. Last expression, verse 13 pa rin, not of the will of men. So, man cannot regenerate men. Amen? Only God can regenerate you. Amen? Only God can give you that life. Because the Bible says, in Titus 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. And sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 9 and 10, look at 1 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. Sino po ang source of that life? Only God. Wala na pong iba. Hindi man, hindi po maipamana ito. You must believe the gospel para magkaroon ka ng life of that. No? 2 Timothy pala, not 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. Anong sabi ng Bible? Verse number 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So wala pa ang earth and heaven. This is the reserved message para sa atin ngayon. Alam niyo po ba yung grace na ito? Hindi ito na ipangaral panahon ni Moises. Wala ito sa Old Testament na ikaw ililigtas hindi base sa iyong gagawin. Hindi base sa kaya mong gagawin at sa kanyang iyong ginawa na. Only by grace. To His own purpose and grace. Verse 10, kailan ito naitupad at naipangaral? But now, verse 10, basahin natin. But now is made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. Without the death, burial, and resurrection of Christ, life, divine life, or eternal life is not available. Without the death, burial, and resurrection of Christ, the complete work of the Son of God, wala pong light, wala pong liwanag. Kasi sabi niya, tinanggal niya ang kapangyarihan ng kamatayan. He abolished death. And binigay niya ang life and immortality. That divine nature is immortality. In what way or in what means? Through the gospel. Amen? Through the gospel.
And si Joboy, wala pa rin. Mamaya mag-usap na naman kami. No? Ang verse niya sana. Anong verse mo, kuya? Recite mo nga. Bigyan mo nga ng mic, Brad. Anong verse mo? Through the gospel. Recite ka, boy, sa verse mo. Para i-connect ko dito. Matthew 4 verse 19. Mm. Follow me and I will make you fishers of men. Yun. Anong connection ng verse na yan dito sa gospel? Tinanong ko si Kuya Joboy, hindi niya masagot. Kasi ayaw ko talagang magtanong tapos hindi sumasagot. Kung hindi mo alam, sagutin mo lang ako, hindi ko alam. Ganun lang, para mabilis. Amen? Pagka mga bagay na alam mo, explain mo din kung anong alam mo. So, yun po din ang rule natin, no? So, sabi ko Kuya Joboy, anong connection sa verse na yan doon sa gospel? Hindi ko po alam, Papa. Sige, explain ko sa iyo. Sabi ng Bible, pag ikaw ay maligtas, ginawa kanya ng mangingisda, anak. At ang isda na yan, tao. Alam mo, anak, sabi ko sa kanya, hindi yan matanggal o mapunta sa pukot. Pukot ba? Lambat. Saya yun Hindi ka mapunta sa lambat na yan, pag hindi tama ang lambat ang ginagamit mo. Amen? Anong lambat ang para sa atin para tayo maligtas? Is it the gospel of the kingdom? No, sir. Anong lambat na tayo maligtas? Is it the gospel of the everlasting gospel? No, sir. Not even the perverted gospel. Anong gospel? Gospel of the grace of God. Yun ang sabi ko kay Joboy. Ikaw ay mangingisda. Ang dala mong pukot or lambat ay gospel of the grace of God. Para sila'y ma-regenerate, para sila'y matanggal doon sa kamatayan, doon sa dagat ng kamatayan at tanggalin mo sila doon. At iyan ay nakuha mo sa lambat ng grace. Amen? Will you follow God? Are you willing to follow Him to be a fishers of men? Bring that gospel of the grace of God. Amen? So that people will be regenerate. Para ikaw din ay ginamit ng Diyos para nakuha. Di ba, bro? O parang si Kuya Timo, dinala ka para makuha ka. Isda. Isda ka. Ano ang dapat na lambat gamitin mo na ni Brother Tim? Ang lambat ng grace. Amen? Para matanggal ka dun sa dagat ng kamatayan. Amen? At ngayon, buhay na buhay kung ikaw ay naniwala. Amen? Buhay na buhay ka na, dalhin ka na doon sa langit. Dahil una, nakuha ka na doon sa dagat ng kamatayan. So, mga kapatid, tuloy tayo. Who is the source of life? God. Amen? Another verse about that, ang source and means, the author of that life that we have is God. There is a list of verses na aking binasa. Genesis 2 verse 7. The history na ginawa ng Diyos ang tao. Kailan tayo ginawa, doon din makuha natin ang idea na siya po ang source ng buhay. Amen? And that life, yung nasa atin ngayon. That breath that we have. Anong sabi ng Bible? Yung pasa ng Brother Kirby na naman. Brad, pakibasa. Mas maganda yung Genesis 2 verse 7. Then after this, si Jericho naman. Sige, Brad. Genesis 2:7. Genesis 2 verse 7. Verse 7, And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. A man became a living soul. Yan. Ang tanong, Brad, ikaw ba ay humihinga? Of course, humihinga ka. Saan galing yung hininga na yun? God. Amen? Who is the source of breath? Who is the source of life? God. Bakit? Buhay tayo. Unless kung may mga patay dyan, kinuha na niyang breath. Amen? Kasi upon death, physical, kinuha na niya yung breath na yan. Kasi ang breath na tinatawag dyan is life, which is yung hinihinga natin ngayon, because there are two functions of the Spirit. First is yung breath ng tao, para kung ang tao wala siyang breath, mamamatay po siya. At saan papatungo ang kanyang breath? Look at Ecclesiastes 12, verse number 7. Ecclesiastes 12, verse number 7. Saan mapatungo yung breath na yan, mga kapatid? Of course, doon sa source. Sino po ang source ng breath, ng life na yan? God. Sabi ng Ecclesiastes 12, verse 7, basahin ko na lang din. Then shall the dust return to the earth as it
was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ano ang sabihin ng genes? Life, breath. Kung wala kang breath, wala kang physical aliveness or ang tawag doon alertness. Kung wala kang hininga, patay ka physically. Dahil kung ang tao walang buhay, patay. Amen? Walang hininga. Ngayon ang tanong, anong salitang re? Ang re is hindi yan yung natural breath mo na hinihinga mo, inhale, exhale. That is the breath of God, the Holy Ghost. Kung wala kang Holy Ghost, impyerno ka din. Hindi ka mapunta sa langit. Dahil ang breath, mabatid, na physical, pupunta nga ng langit eh. Dahil yan ay sa Panginoon. How much more ang next breath, which is God, the Holy Ghost sa iyo. Amen? Saan pa paputungo ang spirit na nasa tao? Pag mamatay, saan patungo? Pupunta siya sa taas. Saan patungo ang mga hininga ng mga beasts? Yung mga animals? Baka magtanong kayo ba? Kasi nasa inyong mind, Pastor, ang mga hininga ng mga aso, Pastor, mga pusa, saan patungo? Ecclesiastes, same book. Ecclesiastes 3:21. 3:21. Hindi na po siya wangis ng Diyos ang beasts, mga dogs, lion, or whatever animals. Ang wangis lang ng Diyos ay ang tao. Amen? Sabi ng Bible, verse number 21, Who knoweth the spirit of man that goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward. So, mga kapatid, pero may emotional attachment din tayo sa kanila. Sentimental value ang tawag doon. No? Pero, sa Bible, nagsasabi, lahat ng espiritu ng tao pupunta sa lahat doon sa source. Evil ka man or good. Christian ka man or hindi Christian, saved ka man hindi. Bakit? Sa Kanya yun eh. The source of it is God. Kukunin niya yon. And the God of the Bible, the God, the Son, when He was on the cross, ang ginawa niya, ang breath niya, ipinalabas niya. At sinabi niya, Father, into Thy hand I command my breath, I command my spirit. Having said thus, He gave up the ghost. Yung breath niya, give up niya. So, dyan nakuha yung kanta, He gave Himself. He paid our sin debt by giving Himself at the cross when He died at the cross. No? So, who is the source of life? God. Job 33 verse 4. Job 33 verse 4. Dagdagan pa natin. Pakibasa nga, Brother Jericho, Job 33 verse number 4. So, nakuha na natin na ang Genesis 2 verse 7, yun yung breath natin na physical. At kunin natin yung practical application ng Job 33 verse number 4. No? Job 33 verse number 4. Okay? Upon believing the gospel, there is something happen in you. And this, the practical application of it, ito yung ginawa ng Holy Ghost. Look at 33 verse 4. Pakibasa, Brad. Job 33. Sige lang, basa lang. Yun. Upon believing the gospel, yan ang nangyari sa iyo, Brother Jericho. The breath of the Almighty. Sino yung breath of the Almighty? The Holy Ghost hath given you life. What a blessing of that. Upon believing, anong ginawa niya? The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty has given me life. So dahil nung naniwala ka sa gospel na ito, sa gospel of the grace of God, ikaw na ngayon ay buhay na buhay. Hindi ka napatay. You hath He quickened who were dead in trespasses and sins. Look at Acts 17 verse number 25. Acts 17 verse number 25. There is a opportunity na binigay ng Panginoon kay Apostle Paul nung siya po ay doon sa isang lugar ng maraming Athenians doon, nagsasamba ng iba-ibang Diyos. At nung siya po ay nandoon, tumayo siya dahil hindi niya papigilan ang sarili niya at nangaral po siya. At ito po ang ipinangaral ni Apostol Pablo. Verse number 22. Sundan na sa inyo mga mata, basahin ko po. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, marami po mga deboto dito sa lugar na ito. Nakita niyo po yung mga tao, pag sila ay magprosesyon,
Mga devotion yun dyan. Mga devotion. Anong klaseng devotion yun? Tama po ba? Ito yung sinabi ni preaching ni Paul. I found an altar. So, mga deboto pala, may altar. May altar. Usually. Pastor, may altar po ba tayo? Altar in our heart. The altar which is found in heaven. Kaya ang worship natin, wala tayong makitang physical na altar or whatever it is. You could kneel down here, you could kneel down in your chair, whatever, wherever area, no? Kung saan man. But these people have that physical altar. At mayroon pa nakalagay dahil sa sobrang daming Diyos ang pinaniwalaan nila, para walang ma-offend na Diyos, nilagyan na lang nila sa mga hindi namin alam na Diyos, nilagay nila doon. Hindi namin kilala na Diyos. So, sa sobrang dami na lang Diyos na worship, talagang nilagay nila, baka hindi pa nila kilala sa Santo Nila doon. Madami, sobrang dami. Kaya doon sila nagsimula. Kaya mapatid, ganun ang ating pagbigay ng mensahe ng mga tao. Yung mga bagay na pwedeng hindi naman maka-offend sa kanila, pero pupunting didiinan mo ang gospel, mapatid, no? Ganun ang ginawa ni Paul. At sabi ng Apostle Paul, verse number 24, sundan sa inyong mga mata, God hath made the world and all things therein. So He's the source of everything. Of course, God, He's the Creator. Saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He needed anything. Hindi na kailangan ng mga bagay-bagay. Anong ginagawa ng Diyos pala? Seeing. Look at the words. He giveth to all. Anong binibigay ng Diyos sa atin? Life. And breath. And all things. So what a blessing, kapatid. Hindi ba kayo natutuwa na minsan nang lulupaypay kayo sa mga maraming problema at kaya palang i-remind sa inyo na ang Diyos ay nakaya niya ang bigyan ng buhay at hininga at lahat ng bagay na hindi naman na makapagpawala sa iyo, makapagpariwara sa buhay mo. Bibigyan ka ng Panginoon na lalo kang lalapit sa Kanya. Amen? At lalong-lalo na ang ibibigay niya sa iyo, kaligtasan. Amen? Paano ka bibigyan ng isang bagay tapos lalayo ka sa Kanya? Amen? Mag-pray ka. Sabi ni John, Lord, sana maging PBE player ako. Di ba, no? Halimbawa. Tapos pag mag-PBE player ako dyan, milyonaryo na yun. Di ba? Pag milyonaryo na yun, hindi ka na makita sa Panginoon. Parang ganun ba? Pero kung yan ay ibibigay ng Panginoon, tapos lalapit ka ng Panginoon lalo, blessing yun, kapatid. Amen? Bakit? Hindi mo kinakalimutan ang Panginoon. And the real blessing, kapatid, is not material. Ano ang pinaka-real blessing? Yung hindi nakikita. Yun ang hindi na-appreciate patuloy. Di ba? Kaya niyo nakita inyong hininga? Kaya niyo nakita. Pero pag umaga, hindi na na-appreciate. Di ba? Hindi na na-appreciate yung sinabi ng ekspresyon ni Pastor Anton, every gising is a blessing. Amen? Bakit? Ang hininga hindi man nakita, kahit mabaho pa hininga mo, pero at least humihinga ka. Amen? Ang ibig sabihin doon, pag hindi mga nakikita, hindi napupuna. Pag hindi napupuna, ni kinakalimutan. Amen? Protection every day, bro. Nakikita mo ba yon? Hindi. Pero alam mo na God is giving you that merciful, traveling mercy. Hindi mo nakita, pero alam mo na kinukontrol ka ng Panginoon at inaayos yung pagpamaniho mo. So He giveth everything para ikaw ay magpasalamat sa Kanya. At niligay ka sa isang lugar, verse 26, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth and determine the times before the appointed and the bounds of their habitation. Ano bang purpose? Ba't nilagay ka sa habitation ng Pilipinas? At hindi ka Chinese, hindi ka Japanese, bro. Sa lahat ng buong rasa ng tao, bro, anong gusto mo talaga, bro? Kung ayaw mo pagiging Pilipino, Brother Parker. Gusto mo Arabo? So maraming wish ang tao, mga kapatid. Ayaw ko dito sa Pilipinas, ang gulo. Mga kapatid, nilagay ka sa Pilipinas at nandito ka na. Huwag ka na magreklama. Magreklamo, bakit? Nilagay ka sa isang habitation. Amen? Anong purpose? Verse number 27. Look at verse 27. A reminder of the one who authored our life. Verse 27, ready, go. That they should seek the Lord. Kaya pala nilagay ako sa Candaba. Amen? At hindi na ako sa Bohol. Hindi na ako sa Lipa. Ganito ang direksyon ng wife ko at akin. Bohol kami, nakita kami sa Makati. Malala mo kaya? Pagkatapos doon, diretso kami sa Taguig. Tapos sa Taguig City, diretso kami sa Lipa. Tapos Candaba.
So, yun po ang direction namin. Ano ang purpose? Ba't nilagyan kami ng isang habitation na wherein we could dwell on the face of the earth? Bakit? That we should seek the Lord. Hahanapin ang Diyos. Amen? Hahanapin ang tunay na Diyos. Siya ang source ng everything. The source of eternal life is God. Where could we find the source of God, the eternal life? It begins at the cross. Amen? Kaya doon magsimula ang journey ng eternal life mo kung ikaw ay maniwala na namatay si Kristo sa iyo. Nalibing, nabuhay namang muli. After you believe that, you will be sealed with the Holy Spirit of promise, and God will give you that life. Sabi ng kanina sa binasa ni Jericho, the Spirit of God made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Sino nagbibigay siya ng life? The Spirit of God, the breath of the Almighty. The source of regeneration is God. And look at verse number 13. 3 verses more. Verse 13 ng 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Then we will end 1 Timothy chapter 6 verse number 13. Anong sabi ng Bible? I give the charge. Look at verse number 12 muna. Verse number 12. Verse number 10. Okay, para mas maganda. Verse number 9. Okay, para reminder sa lahat ng tao, akala natin ang kayamanan ang nagbibigay ng buhay. Hindi po. Kahit marami ka pang pera, pero wala namang silbi ang pera mo kasi hindi makapagbagaling ng sakit. Maraming namatay sa pandemic, ang pera hindi nagamit. Amen? Kaya verse number 9, look at, but they that will be rich, ano mangyari? Fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lust, which drown man into destruction and perdition. Verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, that they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Verse 11, but thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Verse 12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Amen? Huwag niyong kalimutan na ligtas kayo. Amen? Hold on that position. Are you saved? Amen. Hold on that position that you have eternal life. You are a regenerated person. Amen? Anong sabi niyang next statement? Whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Sinong source ng eternal life na yan? Verse 13. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. Look at, the word quickeneth means life. Siya ang nagbigay ng buhay. No? Ang taong, duboy, natulog. Alam mo, pag paano gumising, there's a quickening power dapat. No? And the element of quickening power is yung tubig. Di ba? Pag igano, the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So the words, Juboy, gising na. I mean, galing sa patay, galing sa iyang pagkatulog, gising na. Hindi pa rin. The words that I speak unto you, mag-life sana sa kanya. Magbuhay sa kanya. Hindi. Ang word of God, picture ng water. Isang baso, Juboy, gising na. Di ba? So, ganon nyo, amen? Kung hindi kaya sa words, kaya sa tubig, amen? Ibig sabihin doon, pag tao, ganun ang gagawin. Pero pag Diyos, words is enough. Amen? Because this word is powerful than any two-edged sword. Amen? Sa tao lang yung idea ko. Di ba? Lalagyan mo ng tubig. Pero picture din yung word of God. So who can quicken us? The word of God and even God himself. I charge thee in the sight of God, who quickeneth all things. So sino ang nagbibigay buhay? God. Amen? Wala po. Hindi pera ang nagbibigay buhay. No? Minsan sa mag-asawa, pag walang pera, talagang nag-aaway, no? Walang buhay ang mag-asawa. Kahit February 14 daw, or something like that. World yun. No, mga kapatid, ang buhay ay hindi pera. Amen? Hindi nagbibigay kasayahan sa asawang babae ang pera. At asawang lalaki ang pera. Amen? Sino ang nagbibigay buhay at pagkangiti ni Jansen? Hindi baon ni Papa. Hindi baon ni Mama Bro. Kundi Word of God. Yun ang nagbibigay buhay ng tao natin. Amen? Yun ang nagbibigay ng enthusiasm spirit
the Word of God. Amen? Pero, gagamitin din yung tool because money is not evil. Money is a tool that you could use to let your wife smile. You buy chocolate for her, flour, you buy ulam at paboritong isda at sabihin na boneless bangos, ngiti na asawa ko, di ba? Ano pa? Ano pang paborito niya? Ang dami. No? So pag mabilhan mo lang, use the tool that is material and that is God's idea para ikaw ay mabigyang buhay din yung brethren mo, asawa mo at pamilya mo. So much for that. That's so much on application side. Hindi po yun sa position. Okay? Who is the source of life? God. We read a lot of verses and we will add 2 more. Look at Psalm 36 verse number 9. Psalm 36 verse number 9. So siya po ang source ng regeneration because siya po ang source ng life. Wala po sa atin na makakayang makapagbigay buhay o sigla sa ating buhay bilang Kristiyano. Kung ikaw ay ligtas, kung totoo ka talagang posisyon na may new nature, ipakita mo nawa sa iyong ngiti, sa iyong desisyon, sa iyong pananamit, sa iyong pagbibigay sa church, pagbibigay na ministering, pag-alaga sa iyong pamilya. Lahat na yan, kung anong nasa loob mo, ilabas mo. Verse number 9, for with thee. Verse number 8 muna. Sabi ng Bible, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasure. Verse number 9, for with thee, sino yung thee? God is the fountain of life. Kaya yun po ang preaching natin every Sunday afternoon. God, Christ is the fountain of the believer. So siya yung source ng life kasi fountain is a source ng water. So saan tayo nakakuha ng life? From God. In thy light shall we see light. Last expression, last verse mo read, John chapter 1 verses 1 to 4. John chapter 1 verses 1 to 4. Okay? John chapter 1 verses 1 to 4. Dito makikita natin mga na lahat ng bagay, lalo na sa kaligtasan natin, lalo na sa eternal life natin ay galing sa Panginoon. Kasi siya po ang may kadahilanan sa lahat. Bakit magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Sabi ng John chapter 1 verses 1 to 4, basahin po natin lahat. Ready, basa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Stop. Kung yan ang nagsasabi tayo na si Kristo pala ang tagapagligtas natin, dapat siya ay may credential. Di ba? Hindi tayo masasabi na ligtas ako. Pagtanungin ko, sino mong tagapagligtas mo? Ay tao lang. Ay, hindi yan tagapagligtas. He is no Savior. Kung tao lang. Amen? Bakit nasasabi natin na ang Diyos natin ay tagapagligtas at may kapangyarihang iligtas tayo? Bakit po? Number 1, because He is God. At bakit masasabi natin na God siya? Anong makita nating katibayan na makapangyarihan ng Diyos na yan na iligtas tayo? Can you recite or give me a verse that could prove to us na si Jesus Christ ay kayang doon tayo magsandigan, doon tayo magsandal, at hindi tayo magkaroon ng, kumbaga, hindi magigiba ang pundasyon na yon? Can you give me a verse? That Jesus is God and may kapangyarihan na iligtas tayo? Anong ginawa ng God na yan para iligtas tayo? Of course, 1 Corinthians 15, He died, buried, and rose again. But I need a very specific expression of the Bible, and you need to make it as a memory verse. Romans chapter 1, verse number 4. So, dapat mo din, memory verse nyo, Duboy, Daire. Ito sa mga importanteng verse na magpapatunay na tayo po ay may matibay na sandigan, source of life. Sabi ng Bible, verse 3 and 4. Anong sabi ng Bible? Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Bakit masasabi na matibay na sandigan ng tagapagligtas? Look at, and declared to be the Son of God with power. Bakit may power ang Panginoon na iligtas tayo? According to the Spirit of holiness, anong kadahilanan? By the resurrection from the dead. Kung hindi lang nabuhay si Kristo na muli, hindi tayo maligtas. Amen?
Hindi tayo magkaroon ng eternal life. Amen? Kaya pala, pwede tayong punta ng langit. Bakit? Walang makapasok sa langit kung walang eternal life. Bakit, mamatid? Kasi meron tayong Kristo, anak ng Diyos, Diyos din, mamatid, because His title is Word, and He was with God, and He was God. Hindi lang siya Diyos, kundi siya pa ay namatay, nilibing, ito po, at nabuhay namang muli. Kaya makapangyarihan ang Diyos natin. Amen? He is the Son of God with power. Amen? Kaya pala, pwede tayong matawing, ligtas ako. Ako po'y buhay na buhay. Meron akong eternal life. At binigyan ako ng life ng Panginoon. Bakit? Kasi si Kristo, anak niya, nabuhay namang muli. Amen? Hindi lang siya namatay, nilibing, nabuhay pa siyang muli. Kaya mga kapatid, back to John 1, 2, and 3. Look at, tapos na tayo sa verse 1. Look at sa next statement, who is the source of life? God. And God, without God, we don't have eternal life. Without God, we don't have regeneration. And without the Word of God, of course, we don't have regeneration. Kaya hindi ako nakapunta doon sa second agent, which is the Word of God. Look at verse 2. The same was in the beginning with God. Verse number 3. All things were made by Him, and without Him was anything made that was made. Verse 4. In Him was life. Who is the source of life? God, the Lord Jesus. And the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Kaya mga kapatid, sa lahat ng taong may eternal life, kahit saan ka sa mundo, dapat magliwanag yon. Amen? Dapat magliwanag yon kasi yung buhay na yon ay liwanag. Amen? Yung buhay na yon ay liwanag. Kaya without God, there is no regeneration. Without that Word of God na binasa natin kanina, it is the Spirit that quickeneth, the words, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But actually, ang first point lang ating natakel, God is the author of life. Amen. So second part of that is the Word of God is the source of life. Pero hindi natin nakuha kasi time is very limited, and may that lesson ay naging blessing natin. At kung sino pa ang hindi pa nakasigurado pag ikaw ay mamatay, impyerno ka ba o langit, hindi mo alam, you need that divine nature. And how can you get that? Avail that. Because sabi ng binasa ni Jericho kanina, the Spirit of God made me, and the breath of the Almighty given you life. Upon believing, He can give you that life. Saan po ang bayad? Ito, blood. Because the life of the flesh is in the blood. Sa flesh yan physical na flesh. And the life of that eternal life, it's in the blood of Christ. Amen? Saan makukuha yung blood of that eternal life? Saan makukuha yung source? Only in that blood of Christ. So where could we get that eternal life? The complete work of Christ dapat. The death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Kung wala pang Kristo na buhay mong muli, hindi dapat tayo pupunta dito at mag-discuss ng regeneration. Kasi sayang oras natin. Amen? Praise God, hindi sayang. Amen? Kaya kung sino man ang nagkaroon ng regeneration today, let's all stand and let's sing the first Sansta of Heaven Came Down and Glory Filled My Soul. And I'd like to ask Brother JM to be ready here and be in prayerful mood. Mention Nanay Norma, Nanay Carmen pala, Nanay Juanita, ano nga kayo na? Sister Bell, yung may mga upcoming na mga sickness, check up, dito bro. Let's sing in that song, Heaven Came Down, after hearing the gospel of the grace of God, after hearing that good news about your salvation, na pwede ka pala magkaroon ng eternal life, then there is a transaction so quickly was made when at the cross you believed. Amen? 473. At ikaw binigyan ng buhay ng Panginoon. And that is the Holy Ghost. That is the eternal life. Okay, first stanza now, 473 in our blue hymn. Ready? Go. Oh, what a wonderful
name. When as a sinner I came, took all the odor of grace, He did proper, He saved me, oh praise His dear name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Last stanza now. Now I've a hope that will surely endure after the passing of time. If you are regenerated, I have a future in heaven for sure. Amen. There in those mansions sublime, and it's because of that wonderful day when at the cross. Amen. Anong natanggap mo? Riches eternal and blessed, supernal from His precious hand I received. Amen. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned